the actors fit for the role of this film? Well, number one dyan yung skill, of course. They're very good in their craft and very teachable sila. They're very open-minded sa workshops namin. So, kumbaga, alam mo yun, yung wala kang mafe-feel na resistance as director kapag meron ka sila ini-instruct sa kanila. Tapos number two, yung authentic connection na meron sila sa isa't isa na ang hirap pekehin ng ganun. So I'm just excited to share with the audience yung nasaksihan ko na connection na meron sila. Siguro direct ano na lang, yung title, bakit di na lang tayo? Bakit po yun yung naisip yung title? Kasi ang premise nga ng pelikula dahil nandito tayo sa panahon na takot mag-commit sa long-term relationship yung mga kabataan ngayon. So meron tayong characters, Yes. isang babae, isang lalaki na ano yun, may yearning sila to love and to be loved. And siguro they're attracted to each other kaso nga they're both emotionally unavailable due to respective reasons. So pumunta sila sa isang setup na para silang nagro-role play as lovers. Minus the commitment, minus the obligations na expected sa isang partner. So, dun sa ganong setup, parang sino kaya ang unang mafo-fall or meron bang mafo-fall sa kanila? So, kumbaga, parang siyang relationship pero walang label, parang it's a situationship. So, ano yung question na parang ginagawa naman natin lahat ng ginagawa ng mag-partner ng lovers. Pero bakit hindi na tayo? Pero direct ano ba, tailored ba para sa kanila yung story sa tingin mo? I think, applicable ba yung title na yun sa totoong buhay? Actually, nagulat nga ako kasi ang galing na parang hindi lagi ko tinatanong kay Bian. Tapos nakita ko, tingnan mo yung story, ay yung title, sabi ko sa kanya. Tapos tinignan ko siya matagal. Title na mismo nagsasabi, sabi ko. Tapos tawa siya ng tawa. Pero siguro Bianca sagutin mo, bakit nga hindi na lang kayo? Kaya naman panoorin niyo po yung pelikula ito. Pero fun question lang, kasi alam naman sa social media na lagi kayo nakikita together, may mga projects kayo before and marami na kayo nagawa together. Siguro ano na lang, curious lang ako mismo, nag-aaway ba kayo? May mga tampuhan ba kayo? Kasi syempre minsan nakaka-affect yun doon sa trabaho nyo. May mga ganun ba kayong mga moments? Feeling ko hindi kami nag-aaway. Mm-mm. Siguro tampuhan, oo. Kasi natural lang naman yun sa mga pagkakaibigan. Diba? It's natural. Mari kapag yung isa sa amin hindi nakapag-reply, kapag yung isa, kunwari, hyper pa, yung isa low-bat na, yung mga simpleng tampu-tampuhan lang. Pero yung away, hindi na. Feeling ko na-mention ko noon sa unang hirit ba na nalagpasan na namin yun. I think, natural lang din na kailangan mo yun mapagdaanan in one stage of whatever relationship or friendship you're in. Kasi parte yun ng growth nyo bilang dalawang individuals and as a love team, as a pair of two people. So, Pero yeah. siguro iba yung question kay Dustin. Kapag ba may mga tampuhan, may mga hindi pagkakaintindihan, mahirap bang suyuin si Bianca? Yung mag-win back mo ulit siya na makausap ulit. Yung mga ganun. Yung mga times na oo. Yung mga times din naman na hindi. Yun nga yung maganda sa amin lagi kami nag-uusap ng maayos. Feeling ko nga parang pagkakakilala namin sa isa't isa yung pinagsamahan namin na parang almost 1 year. Parang 5 years na ata kami magkakilala Parang gano'n. Which is, I think, yun talaga yung tumutulong sa amin para mag-grow. Saka maganda rin kay Bianca, hindi siya, alam mo yung mga tao na know-it-all. Hindi siya ganun Doon siya open siya sa mga suggestions,
hearing this, Bianca, ikaw ba, masasabi ba sa sarili mo na mahirap kang suyuin? Ako, siguro depende sa Sa atras. traso, sa totoo. Depende sa sitwasyon din talaga. Siyempre, bilang isang babae, kailangan mo medyo hard to get ka ng konti, pahirapan mo sila ng konti kasi doon mo rin mababase kung gaano niya ka gusto na magbati kayo. So, syempre, papahirapan mo ng konti. Pero syempre, kung maliit lang naman na bagay, syempre, kailangan natin maging mature enough na makapag-usap na ng maayos. Nung nakilala mo over the years na magkakilala kayo ni Dustin, natanong mo na rin ba yung title na ba't di na lang kayo? O di na lang tayo? Tanong mo na lumabas sa Sa sarili mo? Sarili ko. Oo. Good question. Oo naman. Siyempre, may mga times din. Pero more on parang feeling ko. Hirap naman sagutin ng tanong. Oo naman, natatanong ko rin yan. Siyempre, Dustin plays a very big part in my life. Talaga naman masasabi ko napapasaya niya ako and I think together we're happy and we're stronger together. So, bakit niya ba hindi na lang tayo? Hindi pa daw kasi nag-glamping pa. Siguro. Mag-usap pa tayo. Last question na lang. Kasi pinanood ko yung Love You So Bad the other night kasi nasa top 10 kayo ng Netflix. Congrats. Anyways, paano magbabago yung dynamics nyo as co-actors dito sa Ba't Di Mo Na Lang? At Ba't Di Na Lang Tayo? Coming from the previous film. Since this is the first solo film of Lesbian, diba? So, paano magbabago yung dynamics nyo as co-actors? I think ever since naman, pag nagtatrabaho kami dalawa ni Dustin, we've always been professional. We make sure na, again, separate namin yung work sa kung ano man yung personal relationship namin sa isa't isa. So, I think, this time, I think I would say it's just the consistency. But of course, we always make sure na may room pa for improvement. Kumbaga, aware naman kami na hindi kami perfect bilang isang artista and we're always open to constructive criticism and lagi na rin namin make sure na open kami sa kung ano man yung naituturo ni Derek. So, I think hindi pagbabago but more of consistency bilang actors. Para sa akin, actually, naisip ko bigla yung siguro yung pagkabitin ko kasi marami na kami nagawa, pero parang lagi akong gutom na makatrabaho sa Bianca. Lagi akong nabibitin. Like for example, Hotel 88, tapos na, Soban, tapos na. So, feeling ko, gusto ko pang makatrabaho si Bianca, gusto ko pang gumawa ng mga projects with her. So, I think yun yung fire na nakatulong upang paghandaan yung movie na to. So, mabubusog kami dito. Oo. Hindi na gano'n. Hindi na gutom. Busog. Okay. Ako sobrang excited talaga kasi parang gusto ko lang siya agad simulan. At ang ganda kasi ng story eh. Ang ganda rin ng, since na pag-usapan natin location, ang ganda ng parang execution ng pagpunta sa isang location. Parang may meaning lahat. Kumbaga may parang aligned lahat. And for me parang wala eh. Ito yung dream ko na parang romance na movie. Parang sobrang tuwang-tuwa yung batang Dustin ngayon na nanonood lang ng rom-com drama dati. Ngayon, may sarili na akong rom-com drama. So, hindi ko ma-explain kung gaano ako kasaya, pero ayun, imagine nyo na lang na magkakaroon kayo ng sariling pelikula na gawa pa ng Direct G. Wild. Yan, kapag did you feel? Oh, grabe.
kilig na kilig ako. As in si Dustin, katabi ko siya noon. Remember that? And then, nagbabasa ako sa phone pa ako nagbabasa nun eh. So sabi niya sa akin, ba't ka nakasmile? Alam mo yung smile na parang tinikilig ka talaga. Tapos aliw na aliw ako sa pagkasulat ni Derek sa characters namin. Yung, alam mo yung parang pakiramdam ko, he wrote it with so much love. Yung talagang, alam mo, pinag-isipan niya talagang binuhos niya yung buong puso niya dito sa mga characters namin. Tapos, sobrang grateful ako pag binibigyan ako ng mga characters na ganito. Kasi alam mo yung sobrang sarap niyang isabuhay. Alam kong masarap siyang laruin at aralin. At I'm just so excited. Excited na nga ako mag-shoot. Kasi nung nag-workshop kami, shocks, hindi ako sabihin kasi baka tatakot ako mag-spoil kasi basta nung nag-workshop kami. Tapos sabi sa akin ni Derek, basta, ayan, ganyan. More pa. Sige, anong baliin mo pa, ganyan. So parang alam ko na when the time comes na mag-show na siya, very sure ako na maaaliw ng mga tao. And si Derek, siya lahat nagsulat nito. So sobrang nakaka-excited. Aliw siya. Also yours, even yung kay Dustin. Yung alalim pareho. Before I give it to Pico, Derek, why do you think